Sa susunod nga pala, maghahunting tayo ng iba namang klase ng huntingin. Total, yung channel natin ay tungkol sa bonsai at sa hunting. So, susubukan nating maghunting naman ng iba. Halimbawa, maghunting tayo ng isda, mag-fishing tayo. Kasi may pagkakataon pagka nagbo-bonsai hunting tayo, gutom na tayo, hindi pa makakain, di ba? Walang ulam. So, pwede tayong mamingwit. Tapos, yun na rin yung gagawin nating pagkain dun sa area. No? Okay. Kung wala naman tayong nakuhang bonsai material, edi nabusog tayo, di ba? Kaya dyan lang kayo at patuloy nyo subaybayan ang channel at nagpapasalamat kami sa laging mga sumusubaybay. At shoutout nga pala kay Sir Edward Cruz. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Hi! Welcome back to my channel. Ginawa ko tong video na to para i-update lang kayo dun sa mga nakolekta natin na mga bonsai materials. Itong narito sa video na nakikita nyo, ito yung nahukay namin sa gilid ng patubig. Ito siguro, pwede to clamp style. Kakasama, clamp bang tawag to? Kaya, Clamp o wrap? wrap, hindi. May clamp din eh. Ano ba yung layunin? Gold. Gold, ang inaano kasi natin doon, ang ina-achieve natin, ito, ilapit mo, pakita mo sa kanila. So ganyan, clamp style. Ito na ang development niya. After 2 months, tumubo na rin. Buti hindi namatay, di ba? Ayos naman. Ipo-focus ko sa inyo, papakita ko sa inyo ng malapitan para makita niyo yung mga shoots. Maganda tong materials na to. Ito. Ayan kung nakita nyo may mga dahon na, may mga tubo na. Maganda rin yung mga kinalabasan ng mga tinubuan ng bagong shoots o yung mga usbong. Kasi makakapili tayo ng maraming sanga dyan. Ayan. Ayan tinubuan, tumubo yung mga bagong usbong na sanga. Maganda ang mga tinubo nito kasi kung saan dapat may sanga, doon lumitaw o umusbong yung mga bagong shoots. Kaya lang hanggang ngayon, hindi ko pa ma-identified kung ano bang pangalan ng na to, materials na to. Sa nakakaalam dyan, paki-comment nyo na lang sa baba. Ayan ang dahon. Ayan. Parang may pagkahawig ito sa gumamela. Ayan. Ito yung clamp o wrap style na nakuha namin dyan sa gilid ng patubig. Magandang materials to. Ayan. Ang gagawin natin dito, maghihintay lang tayo na mag-wild ang mga sanga na yan na nakikita nyo. Pagkatapos, kung mga isang dangkal na ang haba, mamimili tayo ng mga sanga kung alin yung dapat nating patuloyin na patubuin. Tapos yun ang wawiringan natin. So
Siguro mga after 2 months ulit, ipapakita ko yung development nito. Ayan. Ang kagandahan ng materials na to, yung size niya, yung size nito, saktong-sakto lang, hindi masyadong maliit, hindi masyadong malaki. Tapos, yung dahon nito namumula-mula pa pag bagong tubo. May mga parte rin siya, may mga deadwood din na parts. May parte rin na deadwood yung kahoy. Ang kagandahan pa, mabilis mag-regenerate yung bark o yung balat nito para kainin yung mga may parting naputol. Ayan o, kung nakikita nyo, ayan o, tumubo mismo kung saan kung saan pinutol. Ayan. Maganda, potential tong ano na to, itong bonsai materials na to. Pero hindi ko alam kung anong pangalan ng puno na to. Paki-comment na lang sa nakakaalam. Salamat in advance na rin. Yan. Yan. Clam style. Yan. Maganda to. Maganda yan. Sa susunod. Mga 1 taon, after 1 year, makikita natin yung design talaga nito, yung talagang itsura niya. Kahit hindi pa fully matured. Magpapahaba na lang tayo ng mga sanga, tapos ang gagawin natin, branch selection, wiring, yun. Siguro mga 1.5 years, meron na tong may bigas na to, may forma na, tindi na nito. Sana wag tong mamatay. Ayan. Pero healthy naman yung puno. Ayan. Ayan ang itsura ng dahon. Paki-comment na lang ha sa nakakaalam kung anong pangalan ng puno na to. So sa ngayon, hindi muna tayo makakapag content ng hunting sa labas kasi may mga protocol ngayon. Kaya update na lang muna sa mga dati ng mga nahunt natin kung nabuhay o namatay. Pero may mga namatay din, mas marami lang ang nabuhay kasi nga dormant season yung panahon pag mag-hunting ng November, December, January, kasabihan ng mga nagbo-bonsai yon na tulog ang mga puno. Kaya karaniwan yung iba hindi naman nag-hunting sa ganong mga panahon.